May mga gabi na tila mas tahimik kaysa karaniwan, mga gabing ang hangin ay parang may gustong ibulong, ngunit hindi mo maintindihan. Sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng makakapal na puno at lunti ang palayan, may isang kwento na paulit-ulit na binabanggit ng matatanda sa mahinang tinig, parang takot na baka marinig ng kung anuman ang kanilang sinasabi. Isang kwento tungkol sa isang magandang dilag na hindi umano dapat pagkatiwalaan. Isang paalala na paulit-ulit na ipinapasa sa bawat henerasyon, mag-ingat sa magandang dilag. Sa unang tingin, ang baryo ay tila payapa. Kapag sumasapit ang dapit-hapon, ang langit ay nagiging kulay kahel at lila, at ang mga anino ng puno ay humahaba sa lupa na parang mga kamay na gustong umabot sa sinumang naglalakad mag-isa. Ngunit sa pagdating ng gabi, may kakaibang lamig na gumagapang sa hangin. Ang mga aso ay biglang tumatahimik. Ang mga insekto na karaniwang maingay ay tila sabay-sabay na nawawala ang tinig. At sa malayo, kung minsan, may maririnig na mahinang pagtawa, mahina, ngunit malinaw, na parang nanggagaling sa kung saan man at sa wala. Ang kwento ay nagsimula nang dumating ang isang dalagang hindi kilala ng sinuman. Siya ay nakita sa gilid ng baryo isang umaga matapos ang isang mahabang gabi ng ulan. Nakasuot siya ng payak, ngunit malinis na damit, at ang kanyang mukha ay may pambihirang ganda na hindi pangkaraniwan sa lugar. Ang kanyang balat ay maputla, ngunit tila kumikislap sa liwanag ng araw, at ang kanyang mga mata ay may kakaibang lalim na tila may itinatagong lihim. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling, ngunit sinabi niyang siya ay naglalakbay lamang at naghahanap ng matutuluyan. Maraming tumulong sa kanya. Sa isang baryong kilala sa kabutihang loob, hindi karaniwan ang tumanggi sa isang nangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang maamong ngiti at mahinang pananalita, may ilan na nagsabing may kakaiba sa kanya. Kapag siya raw ay nakatitig, tila hindi siya kumukura. Kapag siya raw ay napapangiti, may bahagyang lamig na sumasabay sa hangin. At higit sa lahat, may mga pagkakataon na tila alam niya ang mga bagay na hindi niya dapat alam. Ang pangunahing tauhan ng ating kwento ay isang binatang lalaki na lumaki sa baryong iyon. Tahimik siya, mapagmasid, at sanay sa simpleng pamumuhay sa bukid. Sa una, hindi niya pinansin ang mga bulong-bulungan. Para sa kanya, ang dalaga ay isa lamang estrangherang nangangailangan ng tulong. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, napansin niya ang mga bagay na hindi niya maipaliwanag. May mga gabi na nagigising siya sa hindi maipaliwanag na pakiramdam na may nakatingin sa kanya mula sa labas ng kanyang bintana. Kapag siya ay sisilip, wala siyang makikita, maliban sa mahinang paggalaw ng mga dahon, kahit walang hangin. May mga umaga rin na makikita niyang basa ang lupa sa harap ng kanilang bahay, na para bang may naglakad doon sa gitna ng gabi. At sa tuwing makakasalubong niya ang dalaga, may kakaibang bigat na sumasagi sa kanyang dibdib, hindi takot, ngunit hindi rin kapanatagan. Unti-unting kumalat ang mga kwento. May nagsabing nakitang naglalakad ang dalaga sa gitna ng gabi, mag-isa, patungo sa kakahuyan. May nagsabing may narinig silang mahinang pag-awit sa may ilog, at ang tinig ay kahawignan sa kanya. May ilan ding nagbulong na ang mga alagang hayop na lumalapit sa dalaga ay biglang nagiging balisa, tila may nararamdamang hindi nakikita ng tao. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling maamo ang kanyang anyo. Siya ay laging magalang, laging tahimik, at laging may dalang ngiti na tila walang bahid ng masamang hangarin. Ang kanyang presensya ay parang anino sa dapit-hapon, hindi mo mapapansin agad, ngunit kapag nakita mo na, hindi mo na maaalis sa isip mo. Sa bawat araw na lumilipas, ang baryo ay tila mas lalong nababalot ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang hangin ay nagiging mas malamig sa gabi. Ang mga bulong ay nagiging mas madalas. At ang binatang lalaki, na dati iwalang pakialam sa mga sabi-sabi, ay nagsimulang magtanong sa sarili, bakit tila sumusunod sa kanya ang pakiramdam na siya ay minamasdan. Isang gabi, habang pauwi siya mula sa bukid, napansin niyang may ilaw sa gilid ng kakahuyan. Hindi ito ilaw ng lampara o sulo, ito ay maputla at tila gumagalaw. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, napalapit siya. Doon niya nakita ang dalaga, nakatayo sa gitna ng mga puno, nakatalikod, at tila may kinakausap sa dilim. Hindi niya marinig ang mga salita, ngunit malinaw niyang narinig ang isa pang tinig na sumagot, isang tinig na hindi tao, ngunit hindi rin ganap na kakaiba. Nang bahagya siyang umatras, may sanga na nabali sa ilalim ng kanyang paa. Dahan-dahang lumingon ang dalaga. Sa sandaling iyon, nakita niya ang mga mata nito na kumikislap sa kakaibang liwanag, hindi tulad ng dati nitong anyo sa araw.
At bago pa siya makapagsalita o makatakbo, humiti ang dalaga at bumulong ng isang tanong na hanggang ngayon ay hindi pa niya malimutan. Matagal mo na ba akong pinagmamasdan o ako ang matagal nang nagmamasid sa'yo? At mula sa likod ng dalaga, may isa pang anyong unti-unting lumitaw mula sa kadiliman, isang aninong hindi dapat naroon. Ang gabing iyon ang simula ng mga pangyayaring magpapabago sa kanyang paniniwala, sa kanyang katinuan at sa mismong kahulugan ng katotohanan. Dahil sa baryong iyon, may isang lihim na matagal nang nakatago. At ang lihim na iyon ay may anyong napakaganda, ngunit may kapalit na hindi kayang sukatin ng sinuman. Ngunit ang tanong ay nananatili, sino nga ba ang tunay na maganda at sino ang tunay na dapat katakutan? At sa oras na matuklasan niya ang sagot, maaaring huli na ang lahat. Sa sumunod na mga araw, ang binatang lalaki ay hindi makapagpigil sa paulit-ulit na alaala ng gabing iyon. Bawat hakbang na kanyang tinatahak sa baryo ay parang may humahabol sa kanyang isip, isang pakiramdam na may nakatingin, nagmamasid at nagbabantay sa bawat kilos niya. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang koneksyon sa pagitan niya at ng dalaga, at sa kabila ng kanyang takot, may kakaibang pang-akit na hindi niya maalis sa kanyang puso. Habang siya ay naglalakad sa daang palayan, napapansin niya ang kakaibang katahimikan. Ang mga ibon ay tila hindi kumakanta at ang mga kalapati sa simbahan ay nagtatago sa kanilang pugad. Ang hangin ay malamig at may dalang hindi maipaliwanag na amoy, hindi amoy ng bulaklak o lupa, kundi parang amoy ng lumang abo at lumang paglimos ng panahon. Habang naglalakad, napansin niyang may ilang bahay na tila matagal ng abandonado. Ang pintura ay lamat, ang mga bintana ay nabasag, at ang mga pinto ay nakasara sa kakaibang paraan, parang may pumipigil sa loob. May ilan sa mga matatanda sa baryo na nagsabi na ang mga bahay na iyon ay dating tirahan ng mga pamilya na bigla na lang nawala, at ang mga kwentong kumakalat tungkol sa kanila ay nagiging alamat. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, at bawat tanong ay sinasagot ng mga matang nag-aalinlangan at ng mga labi na hindi kumikibo. Sa kanyang sariling tahanan, sinusubukan niyang balikan ang normal na pamumuhay. Ngunit bawat gabi, ang kanyang mga panaginip ay puno ng kakaibang imahe. Isang puting anyo na lumulutang sa gitna ng kakahuyan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag, at sa bawat pagkakataon, may tinig na mahina ngunit malinaw na bumulong sa kanyang tenga. Ang mga salita ay tila paalala o babala, ngunit hindi niya maintindihan ang kahulugan. Minsan, siya ay nagigising sa gitna ng gabi, ang kanyang katawan ay nanininig, at ang mga pinto at bintana ng bahay ay nakabukas kahit sila ay matagal ng sinara. Ang dalaga, sa kabila ng kanyang tahimik na presensya, ay patuloy na naroroon sa baryo, lumalapit sa kanya sa di inaasahang oras. May mga pagkakataon na nakikita siya sa gilid ng ilog, nag-iisa, tila nakikipag-usap sa mga anino sa paligid. Ang mga kabataan sa baryo ay nagbubulong-bulungan tungkol sa kanya. Pinagsasabi na siya ay hindi ganap na tao, na may kakayahang makausap ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ngunit sa kabila ng takot, may iba rin na nagsasabi na may misteryosong ganda at kabutihang nakapaloob sa kanyang anyo, at ang mga mata niya ay tila may kaalaman na hindi kayang unawain ng sinuman. Ang binatang lalaki ay natututuring obserbahan ang iba pang mga palatandaan. Ang mga hayop sa baryo, mga aso, pusa, at maging mga kalapati ay nagiging balisa tuwing lumalapit ang dalaga. May mga pagkakataon na sila ay umaatras o nagtatago, tila nararamdaman ang presensya ng hindi nakikitang nilalang. Ang kanyang mga kapitbahay ay nagiging tahimik at maingat sa tuwing tinatalakay ang dalaga, at sa mga nakakatandang residente, ang kanyang pangalan ay binabanggit na may halong paggalang at takot. May mga lumang dokumento at larawan sa simbahan na naglalarawan ng mga dilag na may katulad na anyo na lumitaw sa baryo sa bawat henerasyon na palaging nauwi sa kakaibang pangyayari, mga pagkawala, misteryosong sakit, at mga gabi ng hindi maipaliwanag na kasiyahan o kababalaghan. Habang patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa dalaga, unti-unti ring lumalalim ang misteryo ng baryo. Napansin niya ang kakaibang ugnaya ng mga nakaraang pangyayari sa kasalukuyan. May mga lumang simbolo sa paligid ng ilog at kakahuyan na tila nagbabantay sa dalaga. At may mga lumang kwento tungkol sa mga nilalang na umaakyat sa lupa kapag may magandang anyo na naglalakad sa baryo. Ang mga pahiwatig na ito ay hindi malinaw, ngunit ramdam niya sa bawat paghinga na may higit pa sa nakikita. May mga gabi na naririnig niya ang mahinang pag-awit mula sa kakahuyan, ngunit kapag nilapitan, walang tao o hayop na makikita at ang tunog ay biglang nawawala.
Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng palayan, napansin niyang may kakaibang liwanag na sumasalamin sa mga patak ng hamog sa damuhan. Ang liwanag ay hindi galing sa buwan o bituin at tila kumikilos sa paraang hindi natural. Sa gitna ng liwanag, nakita niyang may anyong dahan-dahang lumilitaw. Hindi ganap na tao, hindi ganap na anino, ngunit may forma ng dalaga na kanyang nakilala. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, ngunit sa halip na matakot, nakaramdam siya ng kakaibang pang-akit. Ang anino ay lumapit, ngunit bago pa niya ito maabot, bigla itong naglaho, iniwan siya sa malamig at tahimik na gabi. Ang tanong ay nanatili, totoo ba ang nakita niya, o produkto lamang ng kanyang pag-iisip na nahaluan ng takot? Habang lumilipas ang mga araw, natutunan niyang may mga tanda na hindi basta-basta mapapansin ng iba. Ang mga dahon na tila gumagalaw sa dilim, ang malamig na hangin sa kalagitnaan ng init ng araw, at ang mahinang halakhak na nagmumula sa kawalan, lahat ito ay bahagi ng hindi nakikitang mundo na bumabalot sa baryo. May mga pagkakataon na nakikita niya ang dalaga na nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan, ngunit kapag lumapit siya, wala na. Ang presensya nito ay parang anino, ngunit may timbang, may epekto sa paligid, at may impluwensya sa kanyang damdamin at isip. Sa kabila ng lahat, may mga sandaling nagiging malinaw ang mga pahiwatig. May mga lumang kwento sa baryo na ang bawat magandang dilag na dumating sa lugar ay may kaakibat na kakaibang kapangyarihan at may kakayahang magdala ng pagbabago, ngunit hindi lahat ng pagbabago ay mabuti. May ilang nasabi na may dalagang lumitaw sa bawat henerasyon at sa kabila ng kanyang kagandahan, may lihim na tinatago na nagdudulot na misteryo at takot sa mga nakakasaksi. Ang binatang lalaki ay unti-unting naunawaan na ang dalaga ay hindi basta estranghero lamang at may koneksyon sa mga lumang alamat at kababalaghan ng baryo. Isang gabi, sa ilalim ng buwan na halos natatakpan ng makakapal na ulap, siya ay nakatayo sa gilid ng kakahuyan, nakamasid sa ilog na kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang dalaga ay naroroon, nakaupo sa isang malaking bato, nakatingin sa tubig, at tila nagbabalik tanaw sa isang bagay na matagal nang nakalipas. Ang kanyang anyo ay maputla at misteryoso, ang buhok ay bumabalot sa kanyang mukha, at ang mga mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Sa sandaling iyon, may marinig siyang paanhin, isang mahinang huni, hindi tao, ngunit may pamilyar na tono, na parang may gustong ipaalam. Ngunit bago niya ito marinig ng buo, ang dalaga ay biglang tumayo at lumakad patungo sa kadiliman ng kakahuyan. Hindi niya masundan, ngunit ramdam niya ang presensya nito sa kanyang likuran, sumusunod, nagmamasid. Ang baryo, na dati tahimik at payapa, ay unti-unting nagiging lugar ng misteryo at kakaibang takot. Ang bawat paghinga, bawat hakbang, bawat tingin ay puno ng posibilidad ng hindi maipaliwanag na kababalaghan. At habang siya'y patuloy na nagmamasid, nag-iisip, at sumusunod sa mga bakas ng dalaga, alam niyang maihigit pa sa nakikita, isang lihim na matagal nang nakatago sa likod ng kagandahan, at isang misteryo na maaaring baguhin ang kanyang pananaw sa realidad. Ang tanong na patuloy na bumabagabag sa kanyang isip, ano ang tunay na kalikasan ng dalaga, at hanggang saan ang kanyang kapangyarihan sa baryo. Ang mga gabi sa baryo ay unti-unting nagiging pangungot para sa binatang lalaki. Bawat hakbang sa kanyang bahay ay puno ng kaba, at bawat tunog ay tila may kaakibat na panganib. Minsan, naririnig niya ang mahinang hakbang sa labas ng kanyang silid, bagaman alam niyang wala namang tao doon. Ang mga bintana ay tila may mga mata na nakamasid, at kahit sa liwanag ng araw, may pakiramdam siyang sinusubaybayan. Sa bawat pagmulat ng mata sa dilim, may anino na kumikilos sa gilid ng kanyang paningin, ngunit kapag tinitingnan niya ng diretsyo, wala na. Ang karaniwang payak na tunog ng hangin sa mga puno ay nagiging mahinang pagbulong, isang paalala na may mga bagay sa baryo na hindi dapat lapitan o tanungin. Habang lumalala ang kanyang takot, unti-unti ring lumalapit ang dalaga sa kanyang mundo. Hindi ito nagpakilala sa kanya ng lubusan, sa halip ang presensya niya ay palaging may kakaibang timpla ng pang-akit at pangamba. Isang gabi, nakita niya ang dalaga sa gilid ng ilog, nakatayo sa malamig na hamog, at ang kanyang mata ay kumikislap sa kakaibang liwanag. Ngunit bago siya makalapit, bigla itong naglaho, at ang hangin ay napuno ng mahinang tawa, isang tunog na hindi niya maalis sa isip. Ang kakaibang pang-akit at takot ay naghalo sa kanyang puso, at hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o humanga sa misteryosong nilalang na iyon. Ngunit ang kakaibang pangyayari ay hindi lamang limitado sa presensya ng dalaga.
May nagsimulang mangyari sa ibang bahagi ng baryo, mga hayop na biglang namamatay o nawawala, mga halaman na parang sinusundan ang sinuman na naglalakad malapit sa kagubatan, at ang mga ilaw sa bahay ay kusang naurong o nagiging maputla sa gabi. Ang mga matatanda sa baryo ay nagbabalik tanaw sa mga lumang kwento ng mga kababalaghan, mga nilalang na may kakayahang manipulahin ang kapaligiran at makialam sa buhay ng mga tao. Ang mga kwentong ito ay muling binubuhay ng presensya ng dalaga, ngunit hindi malinaw kung siya ang sanhi o bahagi lamang ng mas malalim na misteryo. Ang binatang lalaki ay nakaramdam ng kakaibang responsibilidad sa kabila ng kanyang takot. Pakiramdam niya ay may koneksyon siya sa mga nangyayari at hindi niya kayang baliwalain ang mga palatandaan. Nagdesisyon siyang magsiyasat sa mga lumang dokumento at larawan sa simbahan at sa bahay ng kanyang mga ninuno. Natagpuan niya ang mga tala tungkol sa mga dilag na lumitaw sa baryo sa nakalipas na mga dekada na may parehong kakaibang ganda at nakakaakit na presensya. Sa bawat tala, may kasamang kwento ng pagkawala, misteryosong sakit o hindi maipaliwanag na kababalaghan. Ang pattern ay malinaw, tuwing may bagong magandang dilag na lumitaw, may mga hindi maipaliwanag na pangyayari na sumusunod. Kasabay ng mga pangyayaring ito, may lumitaw na pangalawang suplot, isang misteryosong matandang lalaki sa baryo na kilala bilang tagapangalaga ng mga alamat at kwento. Siya ay tahimik, may malalim na kaalaman sa mga lumang kasaysayan, ngunit may kakaibang takot kapag binabanggit ang dalaga. Sinubukan niyang magbigay ng babala sa binata, ngunit ang mga salita ay maihalo ng lihim at palatandaan na hindi basta maunawaan. Ang matandang lalaki ay nagbigay ng mga pahiwatig tungkol sa panahon ng pagbabaliki at mga anino ng kagandahan na tila nag-ugnay sa dalaga, ngunit hindi niya ipinaliwanag ng buo, iniwan ang binata sa pag-aalinlangan at kaba. Ang presyon sa binata ay unti-unting lumalala. Ang kanyang mga panaginip ay nagiging mas malinaw at nakakatakot, puno ng mga imahe ng kakahuyan, ilog, at mga mata na kumikislap sa kadiliman. Ang mga nilalang sa kanyang panaginip ay hindi ganap na tao, hindi ganap na anino, ngunit may forma na kahawig ng dalaga. Sa bawat paggising, dala niya ang matinding kaba, at ang hangin sa labas ng kanyang bahay ay tila may mga bulong na hindi niya maintindihan. May mga gabi na nakikita niyang may mga anino sa paligid ng kanyang bahay. Hindi malinaw ang hugis, ngunit ramdam niya ang presensya, parang may nagmamasid at nagbabantay. Ang baryo rin ay unti-unting nagiging sentro ng kakaibang tensyon. Ang mga kapitbahay ay nagiging mainat sa bawat kilos at may mga nagtatagong lihim na hindi inilalabas. Ang mga kwento ng mga pagkawala at kakaibang sakit ay unti-unting bumabalik sa alaala ng lahat. May mga natagpo ang kakaibang simbolo sa kagubatan at sa gilid ng ilog, tila nagbabantay sa isang lugar na hindi dapat lapitan. Ang binata ay pakiramdam niya ay palaging nasa pagitan ng kaligtasan at panganib, at sa bawat hakbang ay hindi inaasahang pangyayari na sumusubok sa kanyang tapang at pangunawa sa realidad. Isang gabi, habang naglalakad sa gilid ng ilog upang hanapin ang mga palatandaan, narinig niya ang malakas na pag-iyak ng isang bata na tila nanggagaling sa gilid ng kakahuyan. Ngunit sa bawat hakbang niya patungo sa tunog, ang bata ay biglang naglaho. Sa halip na makita, may nakita siyang isang maliit na anino na mabilis na nagliliparan sa paligid, nag-iiwan ng malamig na bakas sa kanyang balat. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, at sa sandaling iyon, napagtanto niya na may higit pang hindi maipaliwanag na presensya sa baryo, higit pa sa dalaga, at higit pa sa anumang nabanggit sa lumang mga kwento. Sa gitna ng lahat ng pangyayari, may sandaling nakakita siya ng dalaga sa tabi ng ilog, nakatayo sa mahinang liwanag ng buwan, ngunit may kakaibang anyo. Ang mga mata niya ay kumikislap at ang kanyang anyo ay tila nagbago, mas malalim, mas misteryoso at higit na nakakatakot kaysa sa nakaraang pagkikita. Ang dalaga ay gumiti, ngunit ang ngiting iyon ay hindi nagdala ng kapanatagan. Sa halip, nag-iwan ito ng katanungan at mas malalim na takot sa binata. Ang kanyang puso ay napuno ng kaba, ngunit sa kabilang banda, may pang-akit na hindi niya maalis, isang pang-akit na tila humihila sa kanya palapit sa kadiliman ng misteryo. Sa mga araw na sumunod, naramdaman niya ang lalong lumalalim na tensyon. Ang mga hayop ay nagiging mas balisa, ang hangin ay mas malamig, at ang gabi ay tila mas mahaba at mas tahimik kaysa dati. May mga pagkakataon na ang ilaw sa kanyang silid ay kusang nagbabago, nagpapakita ng mga anino na kumikilos sa gilid ng kanyang paningin. Ang bawat hakbang sa palayan ay may kasamang hindi maipaliwanag na lamig, at bawat bulong ng hangin ay nagdadala ng kakaibang mensahe na hindi niya maintindihan.
Ang baryo ay unti-unting nagiging lugar ng paranormala at nakakatakot na presensya, at ang binata ay nananatiling nakaharap sa misteryo, hindi alam kung hanggang saan siya ligtas at kung ano ang tunay na katotohanan sa likod ng magandang dalaga. Habang papalapit ang susunod na gabi, ang baryo ay tila nagbabago sa kanyang mata. Ang dilim ay mas malalim, ang mga tunog ay mas malinaw, at ang presensya ng dalaga at ng hindi nakikitang nilalang ay mas damang-dama. Ang binata ay nakatayo sa gitna ng palayan, ang mga mata ay nakatutok sa kagubatan, ramdam ang kaba sa bawat hibla ng kanyang katawan, at sa bawat hakbang patungo sa misteryo, alam niyang may mas malalim pang lihim na naghihintay. Isang lihim na maaaring baguhin ang kanyang pananaw sa buhay, sa kagandahan, at sa takot mismo. Ngunit bago na ito matuklasan, ang anino sa likod ng dalaga ay lumitaw, mas malinaw, mas malaki, at higit na nakakatakot kaysa sa anumang nakita niya dati. Ang tanong ay nananatili, handa ba siya sa susunod na hakbang, at ano ang tunay na anyo ng dalaga at ng kanyang lihim? Ang gabi ay bumalot sa baryo ng mas makapal kaysa dati, at ang bawat anino ay tila kumikilos, sumasabay sa bawat tibok ng puso ng binatang lalaki. Ang buwan ay halos natatakpan ng makakapal na ulap, at ang malamig na hangin ay dumadaan sa bawat sulok ng kanyang bahay, parang may hinahanap na hindi niya makita. Sa bawat paghinga, ramdam niya ang presensya ng dalaga, hindi lamang sa paligid, kundi sa mismong kanyang isip. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa mga anino sa silid, sa gilid ng bintana, at sa bawat sulyap sa ilaw ng lampara. Parang may mga mata na nakamasid, handang sumugod sa kanya anumang sandali, ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nagmumula. Sa labas, ang kakahuyan ay buhay, kahit na walang hangin. Ang mga sanga ay kumikilos, nagbubuo ng kakaibang anyo, at may mga tinig na mahina, ngunit malinaw na nagmumungkahi ng hindi pangkaraniwang babala. May mga pagkakataon na naririnig niyang may humihikbi o humahagikik, ngunit kapag lumingon siya, wala ni isang tao. Ang damdamin niya ay unti-unting napupuno ng kaba, at sa bawat hakbang papalayo sa bahay, ramdam niya ang bigat ng hangin, tila may gustong pigilan siya sa kanyang layunin. Ang dalaga ay tila nasa bawat sulok, ngunit hindi malinaw, at ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, nag-iiwan ng hindi maipaliwanag na pang-akit at takot. Ang binata ay nagtangkang humingi ng tulong sa mga kapitbahay, ngunit ang mga tao sa baryo ay nagiging tahimik, maingat sa kanilang mga salita, at halos hindi tumitingin sa kanya. May mga sandaling nakaramdam siya ng kakaibang presyon, parang may gustong ipaalam ang lahat, ngunit hindi nila magawang sabihin. Ang mga lumang kwento ng mga dilag na may kapangyarihan sa baryo ay bumabalik sa kanyang isipan, at bawat detalye ay nagiging mas malinaw at mas nakakatakot. Ang mga alamat ay hindi lamang kwento, tila may buhay at nagmamasid sa bawat kilos ng binata, at bawat hakbang niya ay sinusubaybayan. Sa isang gabi, habang naglalakad siya sa gilid ng ilog, napansin niyang may mahinang liwanag na nagmumula sa kagubatan. Ang liwanag ay kumikislap, gumagalaw, at tila nag-aanyaya sa kanya na sundan. Bawat hakbang niya patungo sa liwanag ay may kasamang kakaibang lamig na gumagapang sa kanyang balat, at may tunog na parang bulong na sumusunod sa kanya. Nang lumapit siya, nakita niyang ang dalaga ay naroroon, nakatayo sa gitna ng liwanag, ngunit may kakaibang anyo, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at ang ngiti niya ay nagdala ng hindi maipaliwanag na kilabot sa binata. Hindi niya alam kung ito ba ay magandang palatandaan o babala, ngunit ramdam niya ang bigat na misteryo na nakatali sa bawat kilos ng dalaga. Ang hangin sa paligid ay dumami ng kakaibang tunog. May mga huni, halakha, at mahinang bulong na hindi niya maintindihan, at bawat isa ay tila may kahulugan na hindi niya maunawaan. Ang mga sanga ng puno ay unti-unting nagiging hugis na parang kamay na sumasaklaw sa kanya, at ang hamog ay nagiging mas makapal, parang may gustong takpan ang bawat bakas ng kanyang paa. Sa bawat paglakad niya, naramdaman niya ang presensya ng hindi nakikitang nilalang, isang kapangyarihang mas malakas kaysa sa kanyang naiisip, mas malapit kaysa sa inaasahan, at mas mapanganib kaysa sa anumang alamat na kanyang narinig. Sa kanyang sariling bahay, hindi rin siya ligtas. Ang mga bintana ay kusang nabubukas at nagsasara, ang mga ilaw ay kumikislap, at may mga anino na kumikilos sa silid kahit na walang tao. Ang mga tunog ng kalapati, aso, at mga ibon ay nagiging kakaiba, parang sinusubukan nilang ipahiwatig ang panganib na paparating. Ang binata ay nakaramdam na parang walang matatakbuhan, walang matatagpuan, at kahit sa kanyang sariling tahanan, naroroon ang pangamba.
Ang bawat silid, bawat sulok, at bawat bintana ay puno ng hindi maipaliwanag na presensya. Habang lumalalim ang gabi, may kakaibang pangyayari na nagdagdag ng bagong antas ng takot. May narinig siyang malakas na tunog mula sa bubong, parang may naglalakad sa ibabaw nito, ngunit nang tumingin siya, walang sino man. Pagkatapos, may mahinang halakhak na nagmumula sa labas, at ang dalaga ay biglang lumitaw sa gilid ng ilog, nakatingin sa kanya, ngunit ang anyo niya ay mas kakaiba kaysa dati. Ang kanyang katawan ay tila kumikislap sa malamlam na liwanag, at ang kanyang mga mata ay nagdadala ng misteryo at panganib. Hindi malinaw kung siya ba ay tao pa rin, o isa na sa mga nilalang ng alamat na matagal nang bumabalot sa baryo. Ang binata ay pakiramdam niya ay palaging sinusubaybayan. Ang bawat paggalaw niya ay may kaakibat na panganib, at sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang bigat ng kadiliman na unti-unting sumasaklaw sa baryo. Ang mga sanga ng puno ay parang kamay na humahabol sa kanya, ang hamog ay parang kumakapit sa kanyang katawan, at ang tunog ng hangin ay parang nabubulong ng mga babala. Ang dalaga ay palaging naroroon, ngunit hindi niya maabot, at sa bawat pagkakataon na siya ay lumalapit, siya ay nawawala sa kanyang paningin, nag-iiwan ng higit na misteryo at pangamba. Sa kalagitnaan ng gabi, napansin niyang may kakaibang hugis sa gitna ng kakahuyan, isang malaking anino, hindi ganap na tao, ngunit may forma na kahawig ng dilat. Ang presensya nito ay nagdulot ng labis na kaba, at ang hangin ay nagiging mas malamig, mas mabigat, at mas puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang binata ay ramdam na wala nang matatakbuhan o matatagpuan, at kahit sa kanyang sariling isip, ang misteryo ay unti-unting sumasaklaw, nagiging higit sa kanyang kayang intindihin. Ang mga tanong ay lumalala: sino ang dalaga, ano ang tunay niyang anyo, at hanggang saan abot ang kapangyarihan ng kadiliman sa baryo. Sa bawat sandali, ang suspense ay nagiging mas matindi, ang takot ay mas nadarama, at ang misteryo ay higit na lumalalim. Ang binata ay nakatayo sa gilid ng ilog, ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa dalaga at sa hindi nakikitang presensya sa kakahuyan. Alam niya na ang bawat desisyon ay maaaring magdala ng kaligtasan o panganib, ngunit sa kasalukuyan, ang baryo ay nakatigil sa isang sandali ng takot, at ang misteryo ay nananatiling nakatago, naghihintay na mabuksan sa susunod na hakbang ng binata. Ang gabi ay mas tahimik kaysa dati, ngunit ang tahimik na iyon ay punong-puno ng panganib. Ang binatang lalaki ay nakatayo sa gilid ng ilog, nanginginig, at ramdam niya ang bawat kilos ng hangin, parang may sinusubaybay sa kanya na hindi lang isang tao. Sa dilim, ang dalaga ay muling lumitaw, nakatayo sa tabi ng ilog, ngunit may kakaibang anyo. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang apoy, at ang ngiti niya ay hindi na ang parehong maamong anyo na nakita ng binata sa una. Parang may nakatagong lihim sa likod ng kanyang kagandahan, isang lihim na handang sumiklab at baguhin ang lahat ng alam ng binata. Sa sandaling iyon, naramdaman niya na wala na siyang matatakbuhan, ang ilog, ang kakahuyan, ang sariling baryo, lahat ay tila naging kulungan na puno ng anino at misteryo. Sa kanyang pagsusuri sa paligid, biglang lumitaw ang isang lumang dokumento mula sa ilalim ng damo, tila inilagay doon para makita niya. Nang buksan niya, natuklasan niya ang isang nakakagulat na revelasyon. Ang dalaga ay hindi lamang isang estranghera. Siya ay bahagi ng isang lumang sumpa na bumabalot sa baryo sa loob ng maraming henerasyon. Ang bawat magandang dilag na dumating sa lugar ay may kaakibat na kapangyarihang magdala ng panganib sa sinumang nakapaligid sa kanya, at tila ngayon, siya mismo ang target. Ang bawat hakbang ng binata ay sinusubaybayan, at ang bawat galaw niya ay may kaakibat na hindi maipaliwanag na kapahamakan. Ang kababalaghang ito ay hindi na basta alamat, ito ay nagiging realidad, at ang baryo ay unti-unting napupuno ng mga senyales ng paparating na sakuna. Ang dalaga, sa kanyang paglapit, ay hindi lamang nakatingin, parang nakikipag-usap sa binata gamit ang mga mata at kilos. Sa bawat paglingon niya, ramdam ng binata ang matinding presyon, parang hinihila siya palapit sa kadiliman na hindi niya maipaliwanag. Ang hangin ay dumadagundong, may halong mahinang bulong na nagmumula sa bawat sanga at dahon ng kakahuyan. Ang mga anino ay nagiging mas malinaw, at ang hamog ay lumalapot sa paligid, parang gustong balutin siya. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa takot at kaba, at sa kanyang isip, paulit-ulit ang tanong, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan?
Hindi naglaon, may isang kakaibang tunog ang pumailan nang mula sa ilog, isang halakhak, sabay ang pagbulaw ng mga tinig na hindi niya maunawaan. Ang dalaga ay biglang lumapit sa kanya, ngunit bago niya ito maabot, isang hindi nakikitang puwersa ang sumugod sa kanya, itinulak siya sa lupa. Nang tumayo siya, nakita niyang may nagbago sa dalaga, ang kanyang anyo ay naghalo sa dilim, ang buhok ay parang nabuhay, at ang mga mata niya ay may kumikislap na kakaibang liwanag na parang hinuhukay ang kaluluwa ng binata. Hindi siya makagalaw, hindi makalapit, at tila bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng isang mas mataas na puwersa na hindi niya matukoy. Sa gitna ng takot, naramdaman niyang may bagong impormasyon na dumating mula sa kanyang isipan, isang alaala na tila pinigil sa kanya. Ang dalaga ay nagmula sa parehong pamilya na matagal nang may kaugnayan sa sumpa ng baryo. Sa bawat henerasyon, may isang binata o dalaga na susunod sa sumpa, at siya ngayon ang napili. Ang bawat detalye na naisip niya tungkol sa kagandahan, kabaitan, at misteryo ng dalaga ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ito ay bahagi ng mas malawak at mas delikadong plano na hindi niya naintindihan. Ang kanyang pagkabigla ay lumaki, wala siyang matatakbuhan, wala siyang masasandalan, at ang baryo na dati kanlungan ay naging bitak. Sa ilalim ng buwan na halos natatakpan ng ulap, ang dalaga ay ngumiti, ngunit ang ngiti ay puno ng kakaibang pang-akit at pagbabanta. Ang binata ay naramdaman na tila unti-unti siyang nahulog sa isang mundo ng misteryo at panganib na hindi na niya kayang labanan. Ang hangin ay parang humihila sa kanya palapit sa dalaga, at ang bawat tunog sa paligid ay nagpapalakas ng tensyon. Ang mga anino ng kakahuyan ay nagiging mas matindi at ang ilog ay kumikislap sa kakaibang liwanag na hindi natural. Hindi niya alam kung saan magtatago, at ang tanong ay patuloy na bumabalot sa kanyang isip. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Hindi naglaon, isang mas malaking revelasyon ang sumiklab sa kanyang isipan. Ang dalaga ay hindi lamang nagdadala ng sumpa, siya rin ay tagapagbantay ng isang puwersa na matagal nang nakatago sa baryo, isang puwersa na may kapangyarihang baguhin ang bawat pangyayari sa paligid niya. Ang bawat lihim na nagtatago sa kakahuyan, bawat anino sa ilog, at bawat tunog ng hangin ay bahagi ng isang mas malawak na plano. Ang binata ay napagtanto na ang baryo mismo ay puno ng misteryo, at siya ay kasangkot sa isang laro na hindi niya maintindihan, isang laro kung saan ang mga patakaran ay nilikha ng mga puwersa na hindi makita at hindi maipaliwanag. Ang kanyang kalaban ay hindi lamang ang dalaga, kundi ang lahat ng anino, hangin, ilaw at tunog sa paligid. Sa bawat paghinga niya, ramdam niya ang bigat ng baryo, at ang kanyang katawan ay nanginginig sa takot. Ang dalaga ay naglalakad palapit sa kanya, at sa bawat hakbang, ang hangin ay dumadampi sa kanyang mukha, tila may gustong ipahiwatig na hindi niya maintindihan. Ang kanyang isip ay puno ng tanong, at ang kanyang puso ay nagbabadya ng panganib. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa ganitong sitwasyon? Sa tingin mo ba makakaligtas ang pangunahing tauhan? Ang hangin ay unti-unting humihina, at ang dalaga ay nakatayo sa harap niya. Ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at ang paligid ay puno ng kakaibang katahimikan. Ngunit bago siya makagalaw, may isang bagong hugis na lumitaw sa likod ng dalaga. Isang humanoid anino, mas malaki, mas matindi, at mas misteryoso kaysa sa anumang nakita niya dati. Ang presensya nito ay nagdulot na matinding takot sa binata, at sa sandaling iyon, ramdam niya na wala na siyang ligtas na lugar, wala nang matatakbuhan, at ang baryo ay naging isang entablado ng misteryo at panganib na wala siyang ideya kung paano matatapos. Ang gabi ay mas madilim kaysa sa anumang nauna, at ang hangin ay malamig na parang yelo sa balat ng binatang lalaki. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kaba, at bawat hakbang ay tila may kaakibat na panganib. Ang dalaga ay nakatayo sa harap niya, ang mga mata ay nagliliyab sa misteryosong liwanag, at ang humanoid anino sa likod niya ay parang handang sumugod anumang sandali. Ramdam niya na ang baryo, ang ilog, at ang kakahuyan ay nagbago, lahat ay nagiging bahagi ng isang entablado para sa huling laban. Hindi niya alam kung paano siya makalalabas, ngunit alam niya na kailangan niyang harapin ang dalaga at ang puwersang bumabalot dito upang magkaroon ng pagkakataon na makaligtas. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na bumabalot sa dalaga. Ang kagandahan niya ay nagiging nakakatakot, ang mga mata ay parang naglalagablab, at ang ngiti ay nag-iiwan ng panginginig sa bawat hibla ng katawan ng binata. Siya ay natigilan sa takot, ngunit may apoy ng tapang na nagliyab sa kanyang dibdib.
Alam niyang hindi siya makakatakas kung hindi niya haharapin ang misteryo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit pinilit niyang humawak sa kanyang sariling lakas at determinasyon. Ang bawat hakbang patungo sa dalaga ay parang pakikibaka sa isang puwersang mas mataas kaysa sa kanyang pag-unawa. Bigla, isang malakas na hangin ang dumaan at ang humanoid anino sa likod ng dalaga ay sumugod sa kanya. Ang binata ay natumba sa lupa, nanginginig, ngunit hindi nagpatalo. Sa kabila ng takot, nagdesisyon siyang tumayo at harapin ang anino. Sa kanyang isip, naalala niya ang mga lumang kwento na kanyang nabasa. Ang bawat sumpa ay may kahinaan, at bawat nilalang na nagpapakita ng kapangyarihan ay may puwersang pwedeng labanan. Gamit ang kanyang tapang at determinasyon, humarap siya sa anino, kahit ramdam niya na ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng kadiliman. Ang dalaga ay ngumiti, ngunit ang ngiti ay nagdala ng kakaibang panginginig. Parang alam niya ang bawat hakbang ng binata, at ang bawat kilos ay may kasamang panganib. Ngunit sa halip na umatras, ang binata ay gumawa ng hakbang na puno ng tapang, naglalapit sa dalaga habang hawak ang kanyang puso at isip sa matinding focus. Ang humanoid anino ay sumugod muli, ngunit bago ito makarating sa kanya, biglang mailiwanag na lumabas mula sa mismong dalaga, isang liwanag na hindi nagmula sa buwan o sa ilo ng paligid, kundi sa loob niya. Ang liwanag ay naglaho sa anino at ang binata ay nakaramdam ng kakaibang lakas na pumapalibot sa kanyang katawan. Sa sandaling iyon, natanto niya ang isang shocking twist. Ang dalaga mismo ang tagapangalaga at tagapamagitan ng sumpa, hindi isang simpleng biktima. Ang bawat galaw niya, bawat paglapit sa binata, ay bahagi ng isang pagsusulit, isang paraan upang makita kung may sapat na tapang at puso ang binata para harapin ang sumpa at protektahan ang baryo. Ang humanoid anino ay isang manifestasyon ng sumpa na sinusubok ang kanyang tapang, at sa sandaling siya ay nagpakita ng determinasyon, ang anino ay unti-unting nawawala sa liwanag ng dalaga. Ang binata ay napuno ng gulat, ngunit ramdam niya ang kaluwagan at pag-asa. Ngunit bago siya makapagpahinga, may isang huling twist, ang baryo ay hindi lamang saksi sa sumpa ng dalaga. Ang mga lumang bahay, mga puno, at kahit ang ilog ay nagkaroon ng sariling kamalayan, at ang presensya ng dalaga ay nagpalabas ng isang kakaibang enerhiya na nagbukas ng mas malalim na misteryo. Ang bawat bakas ng paa ng binata ay sinundan ng liwanag at anino, at ang bawat halakhak o bulong ng hangin ay may kahulugan. Napagtanto niya na ang laban ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kaligtasan ng baryo at ng bawat nilalang dito. Ang kanyang tapang at determinasyon ay naging susi sa pagkontrol ng puwersa, at sa huling sandali, siya ay nakatayo, matatag, at handa sa anumang susunod na hamon. Ang dalaga ay tumayo sa harap niya, nakangiti, ngunit ang ngiti ay puno ng lihim at misteryo. Ang humanoid anino ay ganap nang nawala, at ang baryo ay muling naging tahimik, ngunit hindi na tulad ng dati. Ang hangin, ang ilog, at ang kakahuyan ay puno ng kakaibang enerhiya, tila may bagong buhay at balanse. Ang binata ay huminga ng malalim, ramdam ang bawat tibok ng puso, at sa kabila ng kanyang pagod, alam niya na ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagdala ng tagumpay. Ngunit ang huling bulong mula sa dalaga ay nag-iwan ng tanong, ito ba ang katapusan, o ito ay simula pa lamang ng mas malalim na misteryo? Ang binata ay nanatiling nakatayo, nag-iisip at hindi makapaniwala sa mga nangyari, habang ang kadiliman at liwanag sa baryo ay patuloy na naglalaro sa kanyang paligid. Ang tanong sa isip niya at sa isip ng manunood ay nananatili, ano ang susunod na mangyayari at hanggang saan aabot ang tunay na kapangyarihan ng dalaga at ng sumpa. Ang araw ay unti-unting sumisikat sa baryo, ngunit ang liwanag nito ay hindi tulad ng dati. Ang hangin ay malamig pa rin at may bahagyang hamog na bumabalot sa paligid, nag-iiwan ng pakiramdam na ang gabi ay hindi ganap na lumipas. Ang binatang lalaki ay nakatayo sa gilid ng ilog, nakatingin sa dalaga, na ngayon ay tahimik at tila mas maamo kaysa dati. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na hindi pa rin lubos na naunawaan ng binata. Ang kanyang katawan ay pagod, ang isip ay puno ng tanong at pangamba, at sa bawat hininga ay ramdam niya ang bigat ng mga pangyayaring naganap, ang lahat ng takot, suspense, at misteryo ay naiwan sa kanya bilang marka na hindi niya malilimutan. Ang baryo ay tahimik, ngunit hindi pa ganap na payapa. Ang bawat tunog ng hangin, bawat hampas ng sanga sa kakahuyan, ay nagdadala ng paalala na may higit pang hindi maipaliwanag na kapangyarihan sa paligid.
Habang pinagmamasdan niya ang dalaga, naisip niya ang lahat ng nagdaang gabi, ang presensya ng humanoid anino, ang mga bulong sa hangin, at ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa baryo. Ramdam niya ang bigat ng karanasan, hindi lamang sa pisikal kundi sa emosyonal at mental na aspeto. Ang bawat takot ay naging leksyon, bawat pangamba ay nagturo sa kanya ng katapangan, at bawat misteryo ay nagdulot ng pag-unawa sa kanyang sariling hangarin at hangarin ng mga tao sa baryo. Ang dalaga ay nakatingin sa kanya, at sa isang sandali, nagkaroon ng kakaibang koneksyon, isang pagtanggap ng nakaraan, at tila paalala na ang sumpa at ang baryo ay bahagi ng parehong siklo na kailangang panatilihin. Ngunit bago siya makapagpahinga, may dumaan na hindi inaasahang kaganapan. Isang malamig na hangin ang bumalot sa paligid, at sa gilid ng kakahuyan, may anino na hindi niya ganap na maunawaan ang hugis. Hindi ito tulad ng humanoid na nakita niya noon, mas malaki at mas mabilis, at nag-iiwan ng kakaibang baka sa paligid. Ang dalaga ay lumapit sa binata, ngunit bago siya makalapit, ang anino ay naglaho sa isang kisap mata. Iniwan siya sa parehong lugar, ngunit may pakiramdam na hindi pa tapos ang lahat. Ang karanasan ay nag-iwan ng isang kakaibang tensyon sa binata. Ramdam niya na kahit tapos na ang sumpa, may natitirang lihim na hindi pa nabubunya. Ang binata ay bumalik sa baryo, at ang mga tao ay unti-unting bumalik sa kanilang normal na gawain, ngunit ramdam niya ang pagbabago sa bawat isa. Ang mga kapitbahay ay mas maingat, mas tahimik, at tila may kaalaman sa mga nangyari, ngunit hindi binabanggit. Ang bawat hakbang niya sa palayan, sa daan, at sa paligid ng baryo ay nagdadala ng pag-iingat. Ramdam niya ang bigat ng kanyang karanasan, at sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang dalaga at ang sumpa na unti-unting naibalik sa balanse. Ang kanyang pananaw sa kagandahan, misteryo, at panganib ay ganap na nagbago. Hindi na niya kayang baliwalain ang kapangyarihan ng hindi maipaliwanag na presensya sa paligid. Sa huling araw, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, naisip niya ang lahat ng tanong na hindi nasagot, sino talaga ang dalaga? Hanggang saan ang kapangyarihan ng humanoid na anino? Mayroon pa bang natitirang sumpa sa baryo? Ang mga tanong ay nanatili, ngunit ramdam niya ang kaluwagan sa puso. Alam niyang ang baryo ay ligtas sa kasalukuyan, at ang dalaga ay nagpakita ng kabutihan sa kabila ng misteryo. Ngunit bago siya tuluyang makapagpahinga, may lumabas na kakaibang imahen. Sa isang iglap, nakita niya sa malayo ang dalaga, nakatayo sa gitna ng kakahuyan, nakatingin sa kanya, at ang kanyang ngiti ay puno ng lihim. Ang sandaling iyon ay nag-iwan ng panginginig sa kanyang puso, at sa isip ng manonood, nagtatanong, ano ang susunod na mangyayari? Makakabalik ba siya sa normal na buhay, o may mas malalim pang misteryo na naghihintay sa kanya? Habang naglalakad siya pa uwi, napansin niya ang maliliit na detalye, ang hangin, ang liwanag ng araw na dumadaan sa mga dahon, at ang mga anino sa paligid. Lahat ay nagdadala ng kakaibang pakiramdam na hindi pa tapos ang kwento. Ramdam niya ang epekto ng mga pangyayari sa kanyang pananaw sa mundo, sa kanyang emosyon, at sa kanyang isip. Ang takot ay hindi ganap na nawala, sa halip, naging bahagi ng kanyang karanasan, nag-iwan ng marka na mahirap kalimutan. Ang baryo ay tila ligtas, ngunit ang bawat sulyap sa paligid ay may dalang paalala ng misteryo na bumabalot sa lugar. Sa huling eksena, habang nakatitig siya sa ilog, may narinig siyang mahinang bulong, parang nagmumula sa kadiliman ng kakahuyan, isang pangalan, isang pahiwatig, o isang babala, hindi malinaw, ngunit sapat upang maiparamdam sa kanya at sa manonood na may mas malalim pang lihim. Ang dalaga ay hindi na naroroon, ngunit ramdam pa rin ang presensya niya sa hangin at sa paligid. Ang binata ay huminga ng malalim, ramdam ang bigat at ginhawa sa parehong sandali, at ang eksena ay nagtatapos sa isang suspenseful na nota. Hindi lubos na nasagot ang lahat, ngunit sapat upang mapanatiling nakatindig ang balahibo at muling pag-isipan ng manonood ang nangyari. Ang tanong sa dulo ay malinaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nakatayo sa ganitong sitwasyon? Gusto mo ba ng sequel o karagdagang kabanata sa misteryong ito? Ang kwento ay nagtatapos na may kakaibang halo ng kaluwagan, pangamba, at patuloy na curiosity.